Hello guys and welcome back to my channel. For today's video, pupunta ako sa LTO dahil nga nung nakaraan linggo ay nagkaroon ako ng aberya. Nawala po ang aking plate number. Hindi ko alam kung nalaglag siya or kusang kinuha. So ngayon lalakarin ko po yung aking plaka para mag-apply po ng lost plate. Kasi nga baka mahirapan tayo magbiyahe dahil wala tayong plaka. So ngayon, nag-research na rin ako about it, kung ano yung mga kailangan dalhin. Siyempre para sa assurance, nag-prepare na ako ng affidavit of loss, police report, and then Xerox ng ORCR ko, Xerox ng ID ko, at the same time deed of sale. Kasi nga hindi nakapangalan sa akin yung kotse at ako lang yung nagtuloy ng hulog kaya hindi ko pa alam kung paano ang proseso ng pag-a-apply ng lost plate. So mamaya, pag nandun na tayo sa LTO mismo, dahil pupunta nga ako now, i-update ko na lang kayo. See you later! A few minutes later. So yun guys, I'm back. Dito na tayo sa LTO Pasig. Pero bago tayo magdira-diretso guys, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe to my channel, James World Official, at pakihit po ang like at ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Simulan na natin ang magpaprocess ng aking lost plate. So samahan nyo ako guys. So let's do this. A few minutes later. Ayan na nga guys, I'm back. Natapos na rin ang aking pag-asikaso nung plate number. Siyempre yung pag-apply ko ng duplicate lost plate. Medyo natagalan po tayo kasi ang daming binubusisi talaga. Ending, wala naman ako nakuhang plaka. Yan lang nakuha ko. So bigyan lang ako ng contact. Tawag daw ako sa Webes para malaman ng sagot kung mabibigyan tayo ng duplicate na plaka. So yun lang yung mga kailangan. Kung hindi pa sa'yo nakapangalan yung kotse, ang kailangan mo lang i-produce pag nawala yung plaka mo is affidavit of loss, police report, Xerox copy ng ORCR nya, deed of sale mo, SPA. Karoon ako problema sa SPA ko kasi walang fill up yung SPA ko. So pinil upan ko. Buti pumayag po na handwritten ko na lang yung fill up ng SPA. And then after nun, Xerox copy ng ID ko. And then Xerox copy ng ID nung may-ari, yung former na owner na may 3 pirma. So first step noon, pagka-submit ko ng mga requirements, ayun, stencil agad. And after yun, pupunta tayo sa customer service na kung saan i-check yung mga requirements kung kompleto. And then after nyan, doon na sa evaluation or sa records office. Doon tayo medyo natagalan kasi nga maraming hinahalukay doon sa mga requirements. And then after nun, yun na nga. So babalik pa tayo. Hindi ko pa sure kung paano magkakaroon ulit ng plaka. Pero anyway, at least medyo may idea na rin po kayo kung paano i-apply o i-request yung duplicate ng plaka mo. That's it. So paano uwi na tayo? Medyo mainit. A few days later. So yun na nga guys, so dito tayo sa LTO Pasig ngayon dahil bumalik tayo. Yung unang pinunta ko pala dito, kaya pala tayo pinabalat is for confirmation. Dalawa kasi yung branch ng LTO. Kinonfirm muna siya doon sa pinagrehistruhan ng kotse at kinonfirm din dito sa NCR.
So ngayon okay na siya, kaya pinabalik ako ngayon. Kung haba rin po ng proseso na pinagdaanan natin, at siyempre dumaan ulit tayo sa inspection, sa evaluation, sa records. Siyempre nagbayad na rin tayo guys. Ito, so na-release na ang ating authorization. So authorization lang po muna ang binigay dahil ang plaka daw po ay matagal talaga. So, sa kanila na mismo galing na matagal ang pag-release ng plaka. Pupost na lang daw sa page ng LTO District Pasig. Wait na lang natin, at sinadjust na rin nila mismo na magpagawa na lang tayo ng improvise na plaka. That's it guys. So sana may na-share ako sa inyo. Kaya naman hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.